ang Swedish company na Saab gustong damihan ang order ng kanilang mga eroplano mula sa Swedish government. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay ang Jas 39 Gripen na plano ring bilhin ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Swedish company na Saab ay gustong pa-orderin ang Swedish government ng maraming Gripen fighters. Ito nga po ay upang mapanatili ang manufacturing operations nito. Dahil ayon nga po sa mga reports mga idol, kapag kumonti ang umorder sa mga eroplano ng Saab, ay unti-unti na nga pong hihina ang kanilang manufacturing operations simula 2027. Ngunit wala pa nga pong tugon dito ang Swedish government mga idol dahil tinitignan pa nila ang sitwasyon. Kamakailan lamang sila ay sumali na rin sa NATO. Ang kakulangan nga po sa order para sa mga Gripen fighter aircrafts ay magtutulak sa Saab upang bawasan ang capability nito mag-manufacture ng mga fighter aircrafts. Ito nga po mga idol ay dahil ang pagpapalit sa mga Gripen fighter aircrafts ay bibilang pa ng ilang dekada. Ang kakulangan sa customers para sa Jas 39 ENF Gripen maliban sa Sweden at Brazil ay magiging mahirap nga po para sa bansa na mag-invest para sa mga eroplano. Dito nga po ay sumusugal sila na matalo ang long-term support para sa Saab at sa ability nito na mag-manufacture ng mga fighter aircrafts. Sa kasalukuyan mga idol, ang mga bansang nagkukonsidera pa sa Gripen ENF ay ang Pilipinas, Thailand at India. Ito nga po ay matapos matalo ang Gripen E sa iba't ibang mga competitions tulad ng Europe at Middle East kontra sa Lockheed Martin F-35A Lightning II at F-16 Block 70-72 Viper. Ang isa pa nga pong kalaban ng eroplanong ito ay ang Dassault Rafale at Eurofighter EF-2000. Isa nga rin po ang supply chain factors mga idol sa pwede ikonsidera ng Philippine Air Force at ng Department of National Defense bilang isa sa pinakaimportanteng considerations sa pagpili sa Philippine Air Force pinakabagong multi-role fighter aircrafts. Dahil nga po sa pangyayaring ito mga idol ay posibleng magbago ang plano ng Philippine Air Force. Maaari nga pong maghanap pa ng ibang opsyon ng ating bansa at tumingin na iba pang multi-role fighter aircrafts. Ang mahigpit na kalaban ng Jas 39 Gripen fighter aircraft para sa multi-role fighter aircraft acquisition project ng Philippine Air Force ay ang F-16 Viper ng Estados Unidos. Kapag nagtuloy-tuloy nga po mga idol ang aberya sa parte ng Jas 39 Gripen, ay posible na nga pong lumipat ang Pilipinas at piliin na nito ang F-16 Viper ng Amerika. Antayin na nga lang po natin mga idol ang iba pang updates patungkol sa proyektong ito. Ngunit marami nga po nagsasabi mga idol na jackpot ang Pilipinas kapag pinili nila ang Gripen fighter aircraft dahil bukod nga po sa mas mura ang mga eroplanong ito ay mas maraming units nga po ang ating posibleng mabili at mas mabilis din ang delivery. Kaya nga po nilang makapag-deliver ng eroplano sa lalong madaling panahon, hindi katulad ng ino-offer ng Amerika para sa F-16 Viper nila. Kaya't marami nga pong tagahanga ang Jas 39 Gripen mga idol dahil sa magandang offer nito sa ating bansa. Sana nga po mga idol ay matuloy na at ma-finalize ang acquisition project na ito at nang sa ganon ay magkaroon na tayo ng kauna-unahan nating multi-role fighter aircrafts. Kailangan na nga po natin ang mga eroplanong ito mga idol lalo pat umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea. Isa nga po ang Pilipinas sa mga kakaunti na lamang ng mga bansa sa Southeast Asia na wala pa rin multi-role fighter aircraft. Base nga po sa plano ng Philippine Air Force, bukod sa multi-role fighter aircraft acquisition project na ito, ay agad nga po itong susundan ng isa pang acquisition project upang madagdagan agad ang mga eroplano ng Pilipinas. Yan nga po ang ating aabangan mga idol at tututukan sa ating mga susunod na uploads. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!